Saliwat, good morning. Sa gyapon pasalamat kita sa Ginoo nga nakabugtaw kita sa ning adlaw. Kay padayon nga nakatipon sa ning hulot agod nga mag-alagad ug magsimba sa iya. Now for our scripture text, I invite you to turn your Bibles to the book of John chapter 13, verses 1 to 17. And allow me to read again from the New International Version. John chapter 13, verses 1 to 17, and I invite you to please stand up to give reference to the Word of God while reading the portion of the text. John chapter 13, it was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. The evening meal was being served, and the devil had already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus replied, "If you do not realize now what I am doing, but later you will understand." "No," said Peter, "you shall never wash my feet." Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." "Then Lord," Simon Peter replied, "not just my feet, but my hands and my head as well." Jesus answered, "A person who has had a bath needs only to wash his feet. His whole body is clean, and you are clean, though not every one of you." For he knew who was going to betray him, and that was why he said, "Not everyone was clean." When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. "Do you understand what I have done for you?" He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now, that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. I tell you the truth, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Kabay ang aton Ginoong Dios sa gyapon, magapadayon gid sa pagpakamayo sa aton sing aga, labi na gid sa pagbasa sa mga pulong. Ginapangabay ko na kamutan sa pagpako. Magapalapit kita sa Ginoo pagi sa pagpangamoy. Nagapadayon kami sa pagpalapit sa imobalaan nga presensya sa sining aga o Dios sa pagpasalamat kag sa pagdayaw gid tungod sa imo kaayo kag katutom sa amon kabuhi sa bilog naman nga semana. Buot kami Ginoo liwat nga magpasalamat gid sa sining adlaw tungod nga nakabugtaw kami, nakita namon ang mga dagway kag ang mga itsura Ginoo sang kada isa bisan pa sang mga membro sang amon panimalay sa sining adlaw. Salamat gid sa pag-restore nimo sa amon kusog. Salamat sa protection nga naagom namon sa bilog nga semana. Ngigin palayo nimo kami sa katalagman, kadisgasyahanan, and even Lord sa makahalalit nga balatian. Salamat sa balaanon ni mga protection Ginoo sa amon, bisan pa sa sitwasyon sa grabe nga kainit sa kadlawon o Dios. But thank you Lord sa pag-preserve nimo sang amon mga kabuhi, pagi Ginoo sa paghatag sa amon sa sna nga protection. So salamat gid nga ikaw nagabantay, salamat gid nga ikaw padayon nga nagapakig-upod, salamat gid nga ikaw padayon nga nagabulig sa amon sa tanan nga matinion o Ginoo. Salamat bisan pa sa sini nga adlaw nga napahain agud simbahon kag alagaron ikaw, kag pasidunggan ikaw sa tunga namon subong. O Dios, sa sini nga tion, patawara man kami sa amon mga pagkulang, sa amon mga kasaypanan, mga butang nga nahimo namon nga hindi ayon sa imo igtululok.
tinloi ang amon tagipusoon, ang amon panguna-una kag palihog patako sa kami sa sininga aga sa pagpalapit sa imo. I-bless o Dios palihog ang imo mga pulong nga magapanalupsop sa amon mga tagipusoon kag panguna-una. Nga ini mga pulong o Dios mangin gabay para sa amon kabuhi kag magabulig ini sa amon sa pagpalig-on sa amon pagtuo kag pagpangalagad kag buligi kami nga ang amon kabuhi Ginoo mapadayon namon nga mas-surrender ini sa imo balaan nga presensya. So sa gyapon salamat sa tanan nga mga blessings nga naagom namon o Dios. Salamat sang imo wala untat nga pag-atipan kag sang imo gugma nga hindi namon matungkad o kon matakos. Salamat gid sa sininga aga ginatugyan namon ini nga pagtililipon kag ang ini nga pagpamalandong nga ang imo pagpakamaayo liwat maagom namon paagis ni. Ang himaya kadayawan kag pagpasidungog sa sininga adlaw mangin para lang gid sa imo kay hindi para sa amo. Ini tanan ginatugyan ko sa paagis sa sininga pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. So again, good morning kag padayon kita nga magatuon sang pulong sang Ginoo. Ang aton nga teksto ginbasa naton from the book of John in John chapter 13 verses 1 to 17. No kag may mga pila ka mga bagay kita diri kag luyag ko tagaan sang gamay nga insight o kon background ini nga teksto. Ang chapter 13 diri nagsugod ang ginatawag naton the last word of a dying man, no? Why dying man? Tungod amo ini from this time nga ginhambal ya in chapter 13, 6 days na lang ni ang matabo ang ginatawag crucifixion, no? So matawag naton ina nga event kag ang mga pulong sang tawo nga ara na siya sa matinion sang kamatayon, mas importante na siya kag ginapamatian. Kung na-notice ninyo sa mga funeral, sa mga vigil service, ang ginikanan, bisan pang pamilya, ti kamusta? Anong ano ang pamilin-bilin? Anong gintugon? Anong ginambal? No, antes siya nagtaliwan. So, ang mga ginikanan or pamilya, himata sang napatay, ang ilang mga tribute, antes ni siya nagpatay, amo gining ginhambal niya sa iyang mga kabataan. No? Amo ni ginhambal niya sa amon. No? So, ay na nga matinaga, ang ginasulit-sulit. Hindi kung anong ginhambal niya 10 years ago, kundi kung anong ginhambal niya antes ang tanan. Nagtaliwan siya. No? So, that's why ginatawag natin ina the words of a dying man. So si Jesus Christ sa sining nga teksto makita naton nga ang sitting dire ara sila sa upper room, no? It might be ang upper room ginarintahan, we do not know, basta ara dira sila nagstay. In that upper room, diri gin-perform ang ginatawag foot washing, no? Ang pagtinlo sang tiil. May mga grupo nga nagatulok sini nga isa ini nga tradition nga gina-practice kag i-practice dapat sang simbahan. Meaning to say, ginatulok nila, this is one of the ordinances nga ginhatag sang Ginoo sa simbahan. But wala ini ginapractice sang mga disipulo kag sang first century church and even sa mga churches subong, may mga ara gid man, few denomination ang nagapractice sang foot washing. But ang Bible may duwalang ka ordinances nga ginhatag ang Ginoo. The ordinance of baptism, ng baptism sa tubig, no, nga sinya, this is the command in the Great Commission nga ang tao nga nagbaton, and in response sa ginatuwag baptism nga natabo sa Acts chapter 2, nga after the preaching of Peter, 3,000 souls got baptized, no, they received salvation. So after that baptism, ang ginatuwag the ordinance of the Lord's Supper. No, so amo na ang makita naton diri as part sang commandments sang Ginoo nga ang Lord's Supper sa ni Jesus Christ, do this in remembrance of me. No, so ginahimo ta na to remember what the Lord has done for us. But ang context diri, ang demonstration ni Jesus Christ, ang physical demonstration diri nga ginatawag foot washing, ang message nga ginbilin diri ni Christ actually is not foot washing, but humility in love. No, ang issue sang pagpaubos nga antes ini natabo sa upper room in the book of Matthew chapter 20, gapino isay ang mga disipulo who is the greatest in the kingdom of God. Kag may mga duwa ka disipulo dira nga
gina-endorse ang ginikanan, Lord, kung dito na gani sa imo ginarian, ang akon duha ka bata, papungkuon mo gid sa imo wala kag tuo. So, ang pulo ka disipulo, may mga negative nga reaksyon sa mag-utod. No? That's why may mga rebuke na nagkalatabo because nagahandom sila sa isa ka mataas nga posisyon, promoted nga posisyon, pero diri sa chapter 13, this is the implication or the application nga aman. Tungod ang ways ng kalibutan, in order for you to become a great man and a non-person, dapat nagapangibabaw ang bugal mo. No? Because ang virtue nga ginatulok sang kalibutan, nga gina-consider weakness, ang issue sang humility. Kung mapinasinsyahon ka, kung mapinaubuson ka, kung ikaw nga person, humble person sa matas kalibutan, kaluyahon na. Pero ang mga bugalon, matikalon sa matas kalibutan, siga na. Pero ang kay Jesus Christ, way of masing naton promotion is inversion. Meaning suli. Ang kalibutan, if you want to be great, exalt yourself. In the sight of the Lord, if you want to be exalted, you must be humble first. No, in other words, antes ka magpaibabaw, dapat magpaidalom ka. In order for you to be promoted, kinanglanon mo mag-serve. In order for you to become great, you must be a servant of all. Amo na yan kay Jesus Christ nga ginatudlo. Sa sini nga issue, nakita naton nga natabo ang foot washing nga aman. Ang ila ginalaktan disyerto, ang ila matiil nagadamol sang lunang ukon sang yabok. Kag kumon sang unas nga time, nga kung mag-abot ka sa isa ka balay, nga inyo dayunan, may na-assign nira nga slave. Ang work sang slave, sa kilid sang pertahan, may ara dira nga mga suludlan sang tubig, ka ang kada mga guest nga magsulod, ang obligasyon sang slave, isa-isa sila nga hugasan ang tiil tungod kay grabe ang yabok sa disyerto. Ang ilang mga sandals hindi makaremove sang higko. Kinanglanong sang slave, tinluan ang ilang mga tiil, kag trapuhan, kag pasudlon sila. Pero anong manotice naton? Wala slave sa lugar nga ila ginsudlan. So, prior, singko nagapinuisay sila sa mataas na posisyon, pero pag abot diri, makita naton nga sa verse 1, no, the dinner being served, no, the meal was being served, meaning ginprepara ng pagkaon, sila tanan nakapungko sa palibot sa atubangan sang lamisa. Wala mahugasan matiil, wala sang isa nga nagdirect or nagdecide to humble themselves to wash one's another's feet. Wala. While eating the food, while eating the meal, si Jesus Christ nagtindog siling sang Bible, nag-uba sing outer garment, naglakat, kag nagbutang sang tubig sa labador, kag nagkuha sang tuwalya nga ginwag ko sa iya hawak. Imagine ang picture kag senaryo nga while nagakaon sila, ang master as their Lord and King nga gina-consider that time, nagbalik nga nagadala sang labador nga may tubig, kag kada isa, 12 sila ang gintinluan. Kung ikaw ang disipulo, ano ang reaction mo? Nga by that time, kabalo kagid nga ang nagatinlo sa imo, your master. Kag hindi ina sa kultura sang Judeo, nga ang master magatinlo sa tiil sang iya mga subordinate. Obligasyon sang isa ka ulipon nga tinluan ang tiil sang isa ka dinapit o masignaton guest, hindi ordinaryo nga himuon sang master nga hugasan ang tiil sang iya mga tao. So imagine the reaction of the disciples, isa-isa sila pakadto sa tiil nga nakadabot kay Judas. No? Gintinluan, ginhugasan, gintrapuhan. Agod mangin ka nagakabagay man ang ila posisyon. And the last person nga gin-mention diri nga nakadabot si Jesus Christ nga maghugas sang tiil, ang tiil ni Pedro. Pagpungko ni Jesus Christ sa atubangan niya,
nga time ni Peter nga tinluan, ano nga ba ni Peter? Not Lord, do not wash my feet. No, ara dira ginhambal dira. Sino ni Peter? No, Lord, hindi ko sina Lord. That is in verse 9. No, said Peter, you shall never wash my feet. Said ni Jesus Christ, Peter, unless I wash you, you have no part with me. Ano ang buot silingon sina pastor? Siling sang ni Peter, hindi ko Ginoo magpatinlo sang akong tiil. Ni Jesus Christ, kung hindi takapagtinluan, wala kalabot sa akon. This is a physical demonstration with spiritual truth or reality. What does it mean? Ang ginademonstrate rin ni Jesus, wala sang sinuman nga matinluan sang tubig nga mangintinlo ang iyang gipuson. But this is spiritual implication that through the washing of the blood of Jesus Christ, si Peter hindi kadangat. Kung hindi siya magpahugas spiritual sa Ginoo, hindi siya kadangat sa kaluwasan. Kung wala siya sa kaluwasan, wala siya labot sa Ginoo. Hindi tubing issue diri. So, pero ang pag-intindi ni Peter, amo sina, sin ni Peter, Lord, that is in verse 9. Not just my feet, no? From extreme to another extreme. For me, hindi ko Lord. Ikadua, Lord, hindi lang ang akong tiil. Dabuta ang akong kamot, dabuta ang akong ulo sa isa ka punto. Lord, in the midst of these disciples, ligo ako ya Lord. Lord, Peter, kung sino ang nakapaligo na, hindi na matinlo na siya, hindi na siya dapat liguon, kundi tinluan lang imatil. Anong implications ini? Bilang mga tao nga nakabaton sa kaluwasan kag may relasyon sa Ginoo, padayon kita nagalakat kag nagagong sang yabok sang pagpakasala sa kalibutan, hindi ta kinanglanon ang kaluwasan pa nga nagikan sa Dios, kinanglanon ta ang kapatawaran nga adlaw-adlaw pangayoon ta sa Ginoo. Because kaisa lang ikaw ginluwas kag ginpanginmatyan sa Ginoo, pero adlaw-adlaw kinanglanon ka nga tinluan sa Ginoo. In 1 John 1:9, that if we confess our sins, He is faithful and just to cleanse us and to forgive us from all our sins. That is a daily obligation of every believers to ask the Lord to forgive us, Lord, sa mga tinaga nga nahimo nga hindi makapaayo sa imo, mga butang nga nahimo ko, or person nga na-offend ko, or mga bagay nga wala ko natuman sa sining adlaw. Please forgive me, cleanse me, hindi mo kinanglanon nga hugasan agud maluwas. Kinanglanon mo nga mahugasan agud patawaron sang imo masala. So this is the implication of the message. So makita naton diri nga saying sang verse 1, Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Pagdabot sa verse 3, he knew that the Father had put all things under his feet and that he had come from God and was returning to God. It means death. Utod aring pinakabudlay nga senaryo sa kabuhi sang tawo. Kung wala ka kabalo nga mapatay ka buwas, wala sang isyo. Kung wala ka kabalo nga mapatay ka 6 days from now, wala dira isyo. Makalagaw ka nga wala troubled ang heart mo, makalakat ikaw nga wala sang ginakulbaan sa kabuhi mo. But remember a person who is a dying man. Kag ang kamatayon nga ginatulok diri is not a kind of death nga mapatay ka lang sa bed. Si Jesus nakakita na siya sa matabo nga ginatuwag the Roman flogging. And the Roman flogging based on the law. Nga ang victim, bakulon siya 39 lashes. No? Anong bot siningon? Based on the Roman law, ang victim, bakulon siya 39 kabakol sang duwa ka trained torturer. Example, hublasan ang victim, gapuso na nga kamot, kag ibend siya sa isa ka lower nga portion sa haligi nga nubo, ya ang position sang victim nagaduko siya, kag may ginatawag trained torturer, nga both sides sini, nga hindi lawglahog nga mga tao. Mga tao sila nga bakod ang mga lawas nila, nga nagakapyot sang ila balakol, nga sa punta sina may mga sharp nails or bones.
That imagine the force of one person nga maghadala sa ginatawag 180 degrees nga ibakol ya sa tawo, ang ina nga latigo or klase sang balakol nagadulot sa panit sang tao. And based on the history, madamo sa mga victim nga hindi na makahalindira nga buhi nga kapatay. So imagine nakita na ni Jesus Christ. Kag kung nadumduman naton that one of the prayers of Jesus Christ sa Gethsemane, nadumduman nyo, instead of balhas, ano nagtupa? Dugo. Nga aman. That is a sign sang grabe nga balatyagon, sang isang nga nagatulok sang way sang kamatayon. But church, ang pamangkot, si Jesus bala na hadlok nga mapatay sa cross. Ha? Si Kristo wala na hadlok nga mapatay sa cross. If there are preachers nga magsiring ang ginakadlokan ni Jesus Christ ang kamatayon sa cross, wrong. Nga aman. That after the death of Jesus Christ, the first century believers and the believers in the past, sanggin pandakop sila, agud pamatyon sila, pang-torturon sila, pang-crucify sila, because they are Christian, according to the historical record, ang mga Kristohanon nagakadto sa mga lugar nga utdan sila ulo, kag bitayon sila or patyon sila, nga nagakanta sila sa mga pagdayaw sa Dios nga malipayon. Imagine, kung ang mga Christians wala sang fear sa pagatubang sang death nga i-separate ang ilaulo sa ilalawas, or patyon sila by crucifixion or whatever means ang pagpatay sa ila, mas isog pa sila kay Lord. You know kung anong ang grabe nga balatyagon ni Christ? Kung nadumduman naton that one of the sayings nga gin-mention ni Christ on that cross, my God, why have you forsaken me? Ang pinaka-painful nga experience sang tao, bisan pa ikaw nga klase sang tao, maintindihan mo lang ang pain nga ginatawag sang separation kung ang imo kaugalingon nga abyan nga ginasaligan ang magbitray sa imo. But by this time, the pain of separation, he was separated from the Father. Because from eternity past to eternity future, never nga gindesire sang Ginoo nga magseparar ang presensya sang anak. That's why Jesus cried out, "Why have you forsaken me?" The reason that Jesus was forsook by the Father, it is because of our sins. And that's the major reason. And one of the thing nga ginbatyag ni Jesus Christ nga makonsider naton why he cried out, why nga nagasinggitan siya, "Why have you forsaken me?" And that is the painful experience being separated from the presence of his Father. He was separated from his own kingdom. He was separated from his own Father. He was separated from the presence of the angels. He was forsaken, abandoned by friends, and by his disciples. And he was alone. Amo nang pinaka-worst nga senaryo nga na-experiencean sang aton Ginoo, kag bisan pa sa imo pwede na matabo. Nga ang imo kaugalingon nga pamilya ang magsikway sa imo, ang imo abyan magtalikod sa imo, ang kalibutan magkaugot sa imo, kag ikaw na lang ang isa, kag wala sang tao nagapakialam sa imo. So that's the reason why Jesus cried out. Kag amo ining pinaka-reason nga makita naton nga initanan nagatulok si Jesus Christ that on that day, starting that day, 6 days from that day, he will be crucified. So imagine that situation. But antes ini, this is the words of the dying man. He gathered all his disciples and he performed the task. Imagine, no? Kung tulokon tagid. May mga insight kita nga matun-an diri. That even among the 12, ara dira si Judas. Gintinluan yan tiil ni Judas. Kagwal nga gatinlo sa tiil ni Judas, he reminded Judas kung paano niya ginpalangga si Judas. And this is an important lesson nga ma-learn naton sa pagpangalagad. Ano man kataas ang position mo, you must be humble. Padayon sa pagpaubos. Because hindi ta kinanglanon ang promotion sa kalibutan. Kinanglanon naton ang promotion sang aton nga Ginoo.
Kag diri makita naton ang isa ka insight sa life ni Judas ni Jesus Christ. Nga ginatudloan kita. Nga bisan pa ang tawo nga magaluob sa aton, ang tawo nga magabetray sa aton, ang tawo nga magaguba sa aton, kinanglanon kita gyapon magpahayag sa aton pagpalangga paagi sa pag-alagad sa ila. There are some Judases nowadays, but Jesus taught us serve them. Bisan pa gina-criticize kanila. Bisan pa ginaguba kanila. Bisan pa ginaguba nila kung sino ka. Wala ka sang iban ngayon. Jesus nagbilin sa isa ka pagtulunan. Serve them because the master served Judas that time. No? So, diri ang word nga gin-mention sang Bible. Ano nga balya diri? Sa verse 3, verse 1, Jesus knew that the time had come for him to leave this world. Nakaibalo siya. It means death. For Jesus' death, it is he will be transported from one place to another. Sa sininga time, gin-mention diri nga magabalik siya sa amay. In other words, this is a way sa ginatuag kamatayon nga magapakigkita siya liwat kag magabalik sa iya kaugalingon nga puluyan. Ang gin-mention diri sa verse 3, Jesus knew that the Father had put all things under his feet, that he had come from God and was returning to God. So in other words, Jesus is not just a human person. But sa isang Bible, halin sa Dios, halin siya sa ginarian, sa itaasan, kag kinahanglanon niya na magbalik. That's why ang Bible actually gin-mention man dira sa verse 19. I am telling you before it happens, so that when it does happen, you will believe that I am He. That is in verse 19. Actually, in the original Greek manuscript, the Greek translation, ang personal pronoun nga he, wala na da nag-appear. Why na da naributang? Kundi si Jesus, you will know that I am He. What does it mean? The name of God recorded in the book of Exodus 3:14. Sinining Moses, ti kung mangkuton ko nila anong ngalan sang Dios, anong sabat sang Dios? I am who I am. Sinining Jesus, you will know and believe that I am He. What does it mean? I am God. I declare to you that I am God. And by this time, Jesus revealed Himself in a human form that He is God in the Old Testament. And He is God nga nag-perform sang sacrifice para sa ila. So, anong gin-record diri sang Bible? For He knew that the time had come for Him to leave this world. Since nga nakaibalo si Jesus Christ ang iya matinion, gin-utilize siya, gingamit siya ang nabiling nga mga inadlaw, the 6 days is very important and very crucial time for the life of Jesus Christ. But never in that 6 days nga nanging useless, that never in that 6 days nga ginbaliwala sang Ginoo. And I believe nga even ang pagtulog sa sinang anong kaadlaw, hindi na naging kabahin sa tagipusoon ni Christ. That's why nadumduman nyo sa Gethsemane, He asked the disciples, pray so that you will not be entered into temptation. Naglakad sa na distance, He talked to the Father. Ano nga ba yung Father? If it is possible, may this cup away from me. What is in that cup? No? So niya kung pwede pa lang, kung posible pa lang, nga ini nga kupa ipaiway mo sa akon, because in that cup there is a pollution of sin, a penalty of sin, and in that cup nga ibutang kag ipainom kay Jesus Christ spiritually is the wrath of God, ang kaakig sang Dios. In other translation, makasiling kita nga pwede nga makambal Jesus Christ, Father, kung may iban lang tani nga pamaagi, hindi lang ni, no, do mo na bla. Kung may other ways tani nga sa diin ang ways ng salvation, imuon ko, may this cup away from me. Pero ano in Christ? Not just my will, but your will be done. Meaning to say, kung pwede lang
nga i-remove ini kag may ara iban nga option amo na tani. Pero amo nga balik Kristo, hindi ang akon gusto ang imo tinutuyo ang matigayon. No? So in other words, makita naton diri that even at the last moment, he submitted himself to the will of the Father. And never he questioned the will of his Father. And that's the right thing mo on the man. We ought to submit, we ought to obey, and we ought to follow Jesus Christ and do not question the will of God in your life. Because there are some people nagapamangkot, Lord, ano gid ba lang kabubuton mo sa akon kabuhi? If you are a businessman, don't say, Lord, anong ang tinutuyo mo, anong will mo sa akon kabuhi as a businessman? Read the book of Proverbs. Be honest even sa kiluan nga ginatungtungan sa ibubugas. No? Amo na nga basang Proverbs. Nya ko ang iban nga mga kiluhan kulang 1/4, kulang 1/8, don't follow them. Be honest sang imo kiluhan. So in other words, even in a small thing, honesty is a requirement nga dapat i-perform sang Christian. Masing karon ang young people. Lord, ano ang plano mo sa akon life, sa akon love life? That is not the question. Obey God. Why? Sining sang Bible, 2 Corinthians chapter 6, do not be unequally yoked to the unbelievers. Sining sa mga ritubado nga mga young people. Nga tipo, hindi man na pastor mapangamuyuan. Kung mag-asaway na kami ang pastor po, hindi ko man na siya madala. Hindi mo na masiod ang isa ka isda kung ara na siya nga daan sa imo nga sulodlan. Hindi mo na siya mapanan. So anong po ang punto diri? Nga may mga Kristohanon nga naga-disobey sa kabubuton sang Ginoo sa ila love life or sa ila marriage life, by engaging sa isa ka relation, sa isa ka tao, tungod kay gwapo kag buos siya, ang problem, hindi siya magbaton kay Kristo. No? So, amo nang real nga eksena. Pero wala ko nang gambal nga kung ang inyo ba na asawa o mga karelasyon subong legally, hindi sa Christian, why ko nag-recommend nga, bayai siya. Hindi amo nang tudo ni Paul in the book of 1 Corinthians chapter 7. Ang ginatudo diri, nga kung amo nang sitwasyon sa kabuhi naton, if your husband or wife is an unbeliever, love them because you are a child of God. And do not separate from them. But, kung ara ka pa sa relasyon nga hindi pa siya nimo ya legally partner sa life, you are not one in the flesh, don't masing naton hindi pag-irisgo. Because an obedient child of God, willing siya nga magulat sang right man or woman given by God. But a disobedient person, bisan pag ginatudloan mo na siya, sabto niya ka, Pastor, nag-pray man ko. Yes, bisan anon mo kapag pangamuyo, kung hindi amo ng plano sang Dios, hindi na amo ang matigayon. So, ang point ang diri nga ginapakita sa aton tanan is to submit to the will of God. Ari pag hindi makita naton sa verse 2. Okay? The evening, okay, singa, verse 1 again. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. He loved them to the end. Meaning, samtang nagakabuhi kita, palanggaon ta ang mga tawo nga nanginbahin sa kabuhi ta, sing sincero. No? Amo na bala isa may mga tawo nga ang ilayang banding sa kaugalingon nila kung sin upang napatay nga, like for example nanay nila napatay na 5 years, 7 years, grabe ang pag-devote nila sang ila love dito. Pero ang ila tatay nga nagakinanglan sang gugma nila, ginasikway nilang ila amay. Ang point diri, ang patay nagtapos nga iya mission kag iya time, allocated time, kung napatay siya 40 years, kung napatay siya 48 years or 42 years, from the time that person are born in this world, he or she was appointed to die. Kag hindi kita pwede makaansang life ya kag kung nagabot ng kamatayon, wala na kita mahimo because amo lang na iyang life na gidesign ni Lord saya. Pero ang punto nga ginag-drive out ko di Jesus Christ at the remaining days niya, he loved them, he showed his love to them, or he loved them to the full extent of his love, he loved them to the end. Ang point diri,
We as family, we as people, palanggaa ang mga tawo nga gintugyan kag ginhatag sa Dios sa imo tungod wala ka kabalo sang the remaining days sa kabuhi mo. Meaning to say, ang gina-encourage sa aton, hindi nga mag-devote kita sa kaakig, sa kaugot, sa criticism, ginatudloan kita ni Jesus Christ. Show them your love. Ipakita ang imo paghigugma sa ila, gugma nga puno sang pagpasensya. No, so, ari pagdabot sa verse 2, the evening meal was being served, and the devil had already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. In that area, in the upper room, in the presence of God, Jesus Christ, and in the midst of the 12 disciples, take note, Satan was there. Ara si Jesus, ara ang 12 disciples, na-notice ninyo, ara dang yawa. Nagatulok sang oportunidad. Remember, church, in the Bible, Jesus said, I choose you 12. But the one is the devil. When we talk about Judas, God chose him not by ignorance or by accident. God chose him to accomplish his purpose, to fulfill what the scriptures says. Hindi kita magsinga kaluluoy si Judas kanangin victim siya. He was not a victim. This is the only person in the Bible nga grabe ang reminder ni Jesus Christ kag pagpalangga ni Christ. Never nga ginsikway siya sa Ginoo. But this man Judas, the right application in his life is recorded in Hebrews chapter 6, 4-6. He was enlightened. He enlightened in the sense nga nakilala ya kung sino si Christ. He received the good things from the Word of God. He received and experienced the power and the goodness of the Holy Spirit kag nakakita sa mga maayong mabutang in the future. But never nga nag-respond siya in faith. Nanging kabahin siya tungod may handom siyang hindi maayo. So ang point ng diri, imagine church, ang Bible nagsiling, Satan prompted Judas to betray him. But after nga si Judas, sa following verses diri, nga ginhatag na ni Jesus Christ ang tinapay sa iya, anong hambal ng Bible? Satan entered Judas. Anong hambal ni Jesus Christ? Lakat na. Imo ang gusto mo. In the Bible, Judas, isa sa mga tao, was possessed by Satan himself. He was not possessed by the evil spirit. He was possessed by the God of that evil spirit, Satan himself. This record, naga-record sang isa ka tawo nga possessed by Satan himself. Wala Kristohanon nga ma-possess ni Satan. Because wala ang God nag-aalaw sa iya kaugalingon nga trono nga may isang magapungko pagidira. Why Judas possessed by Satan? Because in his heart there is no Christ. That's why ang trono sa itagipusoon pwede pungkuan sa isa ka hari. That's why amuning klase ang kabuhi naton the moment we receive Christ and surrendered our whole life to the hands of God. Your body, according to 1 Corinthians chapter 6, verse 19, 20, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Siling ni Apostle Paul in the book of Ephesians 1:13, after you heard the word of truth, having believed, you were sealed by the power of the Holy Spirit. Siling sa baligya, sa mga battle nga may silyo, if the seal is broken, do not accept. Why? Because the seal signifies authenticity, genuine ang isa ka transaksyon. Nakita naton ang madalagko nga mga salakyan nga may karga nga mga molasses, mga oxygen, may mga karga nga mga oil, gamay lang ginada sang isa ka bagay nga ginalak sa kandado, that is the seal. Meaning pagka nagunting mo na, hindi magbaton ang deliveran mo na kay hindi na siya authentic, hindi na siya genuine.
That's why, even sa mga ilimnon, sa mga bagay nga may silyo sa taklob, if the seal is broken, do not accept. When we received Jesus Christ, our heart was sealed by God through the Holy Spirit. Ang seal yung ginambal ni Apostle Paul, having believed, you were sealed with the Holy Spirit. In other words, the heart of the Christian is the throne of God, the heart of the Christian sealed by the Holy Spirit. Therefore, no evil, no Satan can possess a true Christian because his heart is the throne of the Most and the Holy God. And this is the reason why Judas was possessed by Satan, because for 3 years in the ministry of Christ, still there is what we call a vacuum in his heart. Ini nga tawo nga nagaupod kay Christ, but wala nagasunod kay Christ. Ini nga tawo that he was exposed to the light, but he embraced darkness. That's why, anong hambal sa Biblia? Ang hambal sa Biblia, pagbato ni Judas sang tinapay, ginkaon niya, it was evening, it was night, gabi. Ara sa presensya, sa spiritual nga kapawa, pero ginpili iya nga maglakat sa kadudulman sa kagabihon. Hindi lang na physical night, that is spiritual night. Because once a person decides to separate from Christ, that is a total darkness. Why? Because Jesus is the only light. Pag ang tao magpalayo sa Ginoo, amo na siya ang spiritual na kadudulman. Now, at least nakita naton diri ang ini nga mga bagay. May mga tatlo lamang before we close. Luyag ko ibilin ang tatlo ka mga lessons nga ma-learn naton in a direct application sa kabuhita. Una, when Jesus said, He knew that the time had come for Him to leave this world and go to the Father. Church, the first thing to remember, our time is very limited. And we as Christian, after the time nga ginhatag sa Diyos sa aton, we will go to the presence of God in heaven. But for now, here on earth, nangin masako kita sa trabaho, nangin masako kita sa obligasyon ta sa pagpangabuhi, nangin masako kita sa aton mga schedules nga kadtuan, ang pamangkot, nangin masako bala kita sa pag-share sang gospel sa mga tao nga nangin kaupod ta sa pagpangabuhi. Because kung ang isa ka tao nakaibalo siya kung ano katahom sang iya kadtuan after siyang mapatay, excited na siya nga sugiran ang iban nga man kaupod sa sina nga duog. Have you experienced sa kabuhi naton nga gin-invite kita sa isa ka celebration nga pag-abot didto perti ang pagkaon, perti ka garbuso sang preparation ka accommodation nga ikaw lang kaysa mo sa sawa mo or bana mo, kaysa kabata mo, diri lang ka mo, pag-abot dito gasulubra ang preparation, anong sa mind mo? Kanami sa pagkaon, anong sa mind mo? Tani, gin, upod ko sila. No? So, nagatulog kang grabe kaabunansya sang preparation, kag perti kanami sang location, Instagrammable sang lugar, ano sing mo? Tani, gindala ko na lang akong kabataan, kag ang akong partner. Why? Because may mga regrets ka. Regrets in the sense nga ang lugar nga ginkadtuan mo, sobra ka nami, sobra ka tahom, pero ikaw lang to kag wala tong upod mo. Ara ka, you are comforted, you enjoy sa sinang blessing sa sinang lugar, kag perti ka nami, nga may regrets ka. Tani ginupod ko si mister, tani ginupod ko si nanay, tani ginupod ko mga pamilya ko, kay ginapaabot man gali sila di tanan. Inangwal nagakaon ka na bala, nagapagusto ka kakatom-tom sang lugar, ang host nagpalapit. Ay, si mama mo, si papa mo, ang kabataan mo, di na sila. Gina-expect sila nga ara, anong sabat mo? Ako lang. Ang host, happy siya nga ara ka, pero grabing expectation nga tani man ara ang pamilya mo. Di bala mo natutuod nga eksinas kabuhi ka. Kung ang lugar manami,
Pero kung naglakat ka sa isa ka lugar, nga gusto sang pamilya mo, sa kabataan mo, sa tanan-tanan nga nabilong sa pamilya mo, sing mo, diri lang ka mo, pagdabot ni mo dito, grabe nga trouble na agyan mo, grabe nga kabuday na agyan mo, grabe nga kulba ang agyan mo, kaya grabe nga discomfort, anong sing mo sa kagalingon mo? Maayon na lang nga wala mo sila dala. Meaning to say, ang opposite mo ni bisan pa grabe kabudlay sang experience mo, pero ang heart mo may pagpasalamat nga wala mo na upod ang mga pinalanggap mo. May kalipay sa piyak sang grabe nga kasubok kag kabudlay sang inatubang mo, in your heart makasiling ka salamat gid nga wala ko sila gandala. Kay kung gindala ko sila, pero tigid sila ka makaluluoy. Pero on the other side, the first thing, ginambal naton, kung manaming lugar, mangin malipayon ka, pero nadumduman mo familia mo, nga wala mo sila gindala, may regrets ang heart mo, nga tani gindala mo sila. So the first thing is in Jesus Christ in you that the time had come for Him to leave this world. Utod, luyag mo kag sa indi, bayaan mo gid ang imo pamilya sa pag-abot sang tion. Bayaan mo gid sa luyag mo kag sa hindi ang imo kabataan, ang imo asawa, ang imo bana, ang imo ginikanan, ang mga tawo nga ginpalanggap mo sa kalibutan, bayaan mo gina sila sa pag-abot sang tion because ang tinion magaabot that we will separate from this world. So ang point gid nga gina-drive out your time, our time is very limited. Who knows? Na makadabot ka pa next Sunday. Huwag ta kabalo. Huwag ta kabalo kung ano ang naghulat sa aton starting tomorrow. We do not know. That's why we don't have any ground to boast. Sang aton kaugalingon tungod kay may kwarta ka, tungod kay may trabaho ka, tungod good ang sources of your income, do not rely sa sinang mga bagay because wala kwarta, wala trabaho, nga makasustain sa kabuhi mo if your time is your time. And that time, masing naton, time out ka na. Na-notice ninyo, sa hampang, anong pinaka-importante sa hampang sa basketball, nga pinagidyak exciting nga time sa basket? It's not the first quarter, not the second quarter, not the third quarter. Anong pinaka-exciting time? Last 2 minutes. Ang last 2 minutes, tanan nga mga athlete, tanan nga mga players tira, kung anuman kakapoy sa naging batsyag na lost na tayo kapoy because 2 minutes is very important. Kapin pa kung gina-announce, ang hampang nagapalupariyo, yung abansis ang isa lang gid, or nagapariyo ang ilang nga score, and then, for the last 2 minutes, i-declare, last 2 minutes. Ang ila, grupo, ang halos nga nagaside sa kada grupo, daw pwede pa lang kapyutan nila ang piyak na grupo para grupo nila lang gadalagan himuon nila. Because amo nang pinaka-exciting time. We as Christian, hindi sa Diyos gina-declare that we have only 1 year, 2 years, months, days remaining time for us. Wala gina-announce sa Diyos. But even we Christian, God said, you must be prepared. In the Bible, gina-remind kita because our time is very short. Anong hambal sang Psalms chapter 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain wisdom. Meaning to say, in every day, in every hours, in every seconds or minutes, use it for God's glory. Pag nambal ni isang Bible, teach us to number our days. Tungod wala kita kabalo sang days nga nabilin sa aton. Kung may ara pa bala kita nga 30 days, may ara pa kita bala 365 days, we do not know. That's why the Bible taught us to become humble person by counting your remaining days nga mangin isa ka mga inadlaw to glorify God. And that is very important. Church, remember, our time is very limited. Second, nga dapat naton tulokon diri, our tears will be removed. Sa sining kalibutan sa pagpadayo naton sa pagsunod sa Ginoo sa pagkabuhi diri,
we cannot avoid that sometimes may mga instances kabuhi naton nga nagatulong luwa ta kapin pa kung may mga tao nga ginpalangga ta pero ang ginbalik hindi makapaayo para sa ato. Amo ining isa ka lugaran nga magapabilin nga aslong nga nagakabuhi kita ang mga luha ta pwede mataktak. It's either the tears of joy because we serve God and we saw sa mga tao nga nakabalik sa Ginoo, or even sa aton pamilya nakabalik sa Ginoo, we have the tears of joy. But sometimes we have the tears of sorrow. Ang mga bagay nga gina-inflect sa mga kabataan sa ila amay o kon iloy nga nagakos sang pagguba kag pagbuslot sang ila bilidhon nga mga tagipusoon. Because there are some children, nga ang dagway nila mga tao, pero daw mga tao lang sila. Ara sila sa dagway sang tao, pero hindi tao ang ila espiritu, hindi tao ang ila tagipusoon, hindi tao ang ila pag-exister sa kalibutan. Because ang tuod nga tao nga ginhambal sang Bible, ila binagid sa kabataan, in Ephesians chapter 6, they obeyed and honor their parents. Pag ang bata disobey their parents, ang bata dishonor their parents, kag ang kabataan nagapakamalaot sa ila ginikanan, kag nagasumpa, kag nagabato sa ila ginikanan, church, dumdumonyo na, mukhang tao lang na sila. Dagway lang na nila ang tao. Pero ang tudtuod sila nga espiritu, hindi na tao. Kaya ang tudtuod nga tao, nagapasalamat sa amay, kag iloy, kag sa mga tao nga nagbunag sa ila. So that's why, in this world, we have so many tears. It's either the tears of joy or the tears of sorrow. But that is only in this world. In Revelation chapter 21, verse 4, the Bible, nagasaling, and He will wipe away our tears. There will be no more sorrow, no more pain, no more suffering. Why? Because there is no more death. Yes, at the time when we met the Lord in the heaven, makita naton balukas sa langit amo ni matabo. Heaven is a very surprising place. Nga ma-surprise. Tungod madamo sa mga tao nga wala mo gin-expectar nga makadto to, pero ato to sila. Ikadua, madamo sa mga tao nga imo gina-expectar nga ato to, pero wala to sila. Tandaan ta na. Sige, yun na yung tao, mapatay na, mapa-impierno na. Hindi kini ang pakapalangit tungod sa amuning kabuhi. Remember the thief on the cross, the dying thief. When he encountered the Lord Jesus face to face, he cried out, Lord, remember me when you come into your kingdom. The other thief, he blasphemed Jesus Christ. That's why we cannot judge a person kung ano man ang iya kabuhi, ano man ang iya bisyo, because at the end of his day or hour, basi dira pa lang siya nakatulopangod, even in 5 minutes or even in 1 minute, because 1 minute is very long. He cried out, Lord, forgive me, cleanse me. At the last breath, I accept you as my personal Savior and Lord. Please forgive me and receive my soul in your kingdom. Nasigita, Pastor, gabi, lipot na ni Pastor 1 minute. Remember, nga ang 1 minute sa traffic light, 30 na kalawig. May mga traffic light nga ang minutes, ang seconds nga allocated sa sining pagliko or pagpadulong is only 20 seconds. Daw somewhere daw dito Dampigos may bata, kita ko to daw 2 minutes. Daugtas ng mga driver. Because 1 minute is equivalent to 60 seconds. That even in 5 seconds, if a person surrendered totally to the Lord, God is merciful beyond sa aton ikasarang sa pag-intindi. So that's why in heaven, I believe, nga tungod isa ka lugar very surprising, ma-surprise kita tungod may mga tao nga wala nato ang gina-expect nga didto sila pero ato to sila. Ang pinaka-surprising pagid, may mga tao nga gina-expect naton nga ato to pero wala to sila. They are a religious people like Judas nga naga-profess sa ilang mga baba kung sino si Jesus Christ, but in their hearts is so far
from God. Wala sang tion para sa Ginoo, pero ang baba reliyoso. Wala tion nga simbahon, alagaron, pasidunggan ang Diyos. Pero ang baba puro lang tanan Diyos. No? So be careful. So remember, our time is very limited. Our tears will be removed. And the last one, our task is very noble. Siling sa verse 17, sa tapos nga ginambal ini ni Jesus Christ sa ilatanan niya, you will be blessed if you do them. You will be blessed if you do them. Ang ginahambal sang Dios sa aton ang pagpangalagad naton sa Ginoo, hindi man pwede posible nga i-appreciate sang kalibutan. Pero hindi ta kinanglanon ang appreciation sa kalibutan, ang kinanglanon ta ang recognition sa Dios. In 1 Corinthians 15:58 si Apostle Paul, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. In that labor, 2 Corinthians 5 verse 10, we must all appear before the judgment seat of Christ, and each one of us will receive a reward according to our labor. We will receive a reward. Why? Because only Christians remember that our task here on earth is noble. So hindi kita ma-discourage kung may mga tao hindi magtalupangod sini, because according to the book of Proverbs or Psalms, he who wins souls is wise. Meaning to say, sa aton kabuhi dumdumo naton, we Christian, we have the only gospel nga ginakapyutan nga makatransform sa kabuhi sang tawo kag makaluwas sa tawo. Sini Apostle Paul, Romans 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes, to the Jew and to the Gentiles. So in other words, we Christian, we have that message, the hope of this world, the hope for the future, and that is the hope in Christ. So continue to serve the Lord, continue to be faithful in serving God, and always remember that our task is very noble. Let us pray. Father in heaven, Lord God, madamo gid nga salamat sa nga aga sa mapulo nga amo natunan. Madamo inya salamat sa imo padayon nga pagpakig-upod kag pagbulig sa amo. Madamo nga salamat, Lord, sa ning mga learnings, encouragement nga padayon Ginoo, and even in the direct application as a sort of remembering, O God, a reminder for us that our time is very limited. Our tears someday will be removed, and our task now is very noble in the sight of the Holy God. So again, thank you, Lord, and continue to bless your people. Strengthen them, nga sa gyapon magapabilin sila nga may mamintod ang sa pagpangalagad sa imo. Again, we surrender all the glory, honor, praises, thanksgiving belongs only to you. This is my humble prayer. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Again, thank you very much. The Lord continue to bless us, and to God all be the glory.